Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. Isa pa nga po, yung mas malakas. Amen. Good morning, everyone. Ihanda na po natin ating mga sarili. Kung meron po tayong notebook, ballpen, ledger, journal, i-prepare din po natin para sa pagbubulay natin, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang series ng atin pong pagbubulay sa epistles. Katatapos lang po natin in the book of Timothy, 2 Timothy, and for today, sisimulan po natin another series of studies po natin in the book of Titus. So, kung hawak na po natin ang ating mga Biblia, join me sa atin pong passage for today. Titus, chapter 1, verse 1 hanggang 16. Tito, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 16. Pangunahan ko pong pagbasa, sana po masundan niyo ako. Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang pagtibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na maka-Diyos at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailan may hindi nagsisinungaling. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon at ako ang napagkatiwala ang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, na tunay kong anak sa iisa nating pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at mula sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. Talatang 5, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa iniuutos ko sa iyo. Italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya, may pagpipigil sa sarili at hindi suwail. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natututunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na mga galing sa Hudaismo, ang suwail at nanliling lang sa iba sa pamamagitan ng katuroang walang kabuluhan. Kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro, kumita lamang sila ng salapi. Isa na ring taga-Kreta na kinikilala nilang propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay palaging sinungaling, asal hayop, batugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. At huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi nababagay sa gawang mabuti. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon.
Gaya po ni Timothy, si Titus po o si Tito ay bunga po ni Apostol Pablo sa pananampalataya. At naging kamanggagawa po ni Apostol Pablo, especially sa Crete. Si Apostol Pablo po ay, nung siya po ay makalaya sa una niyang imprisonment, siya po ay nag-stop over sa isla na ito ng Crete. At siya po ay nag-ibanghelyo at naging bunga niya po dito si Titus, si Tito. Ang Crete, by the way, mga kapatid, ay isa sa maraming isla sa Mediterranean Sea. At ito ay panglima sa pinakamalaking isla sa lugar ng modern Greece. At ito ay pinamamahalaan ng mga Greeks. Until now, ito po yung nag-i-exist, ang lugar na to ng Crete. Ito po yung picture niya in this modern time. Civilized na siya, crowded, at malaki po yan. So the picture na nakuha lang po natin ay bahagi lang ng kanilang dalampasigan. And ang lugar na to, mga kapatid, ay kinalalagyan ng isang iglesia na naitatag ni Apostol Pablo. At ang iglesyang ito sa Crete ay hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi marami. Ang iglesia po ng Panginoon during that time, this time ay house churches, home churches. Kaya lubang marami po yan na mga churches ng Panginoon. At ang problema nila ay ang pagkakaroon ng mga godly and qualified na mga leaders, magpapastol sa kanila. And ang pinakamahirap na sitwasyon po nila is that among them, may mga false teachers na nag-arise at nagbabahay-bahay, pumupunta sa mga iglesia ng ating Panginoon at sila po ay nakakapag-spread ng mga maling katuruan. Katuruan na pinaghalong Jewish laws at saka gospel of grace. Remember, in the time of Paul, nasa law of grace na po. Dispensation na po ng grace. Unlike in the Old Testament time na ang pamantayan, gabay, daan ng kapatawaran, kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas. At yan po ay pinagsama. Instead of accepting, believing in the gospel of grace, no other than the Lord Jesus Christ, the Savior na ipinangako na parito sa mundo at nagkatawang tao, namatay sa krus, ay hindi po nila ito matanggap completely, setting aside the Jewish laws na kanila po nakagisnan. So, what they believed and what they teach is the mixture of the Jewish laws and the gospel of grace. And may mga ilang mga believers po, marami-rami rin na mga believers ang bagamat hindi po nag-stick sa Jewish laws, pero hindi rin naman nag-stick sa gospel of grace. In fact, ang gospel of grace ay inabuse po ng ilan o ng marami-rami sa kanila. Making an excuse for their sinful deeds na ginagawa. An excuse or license para sa kanilang mga kasalanang ginagawa, pagkakamali na yun ay sa harap ng Diyos ay pinapatawad at pwedeng ipagpatuloy na gawin ang mga pagkukulang at kasalanan. So, mahirap po ang kalagayan ng mga iglesia ng Panginoon sa lugar na ito ng Creta. Kaya ang kailangan po ni Titus ay extraordinary patient. Sino po sa atin ang mahabang pasensya? Ayan. So, yan ang kailangan ni Titus. Mahabang pasensya, mahabang pagtitiis, at malalim na pag-ibig sa mga mananampalataya na hindi po umaayon, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Man din sa mga taong dapat po nilang abutin sa lugar na ito ng Crete. So, one of the greatest problem ni Titus
is kung paano niya tatapusin ang kanyang misyon. Inatang sa kanya ni Apostol Pablo, sapagkat si Apostol Pablo po sa panahong ito ay may mga priority na calling sa iba't ibang lugar na dapat niyang unahin at puntahan. Bahagi na ng ebanghelyo para makakilala sa Panginoon. Unlike this place, churches sa dako ng Crete, sila po ay nangangailangan ng shepherd, tagapagturo, mangangalaga, gagabay, man din ay sasaway sa kanila pong maling mga ginagawa, practices, katuruan at paniniwala. Kaya may kinakaharap po na malaking challenge si Titus. Somehow, sa ating kapanahunan, ganyan din po. Ang mga churches ng Panginoon ay nangangailangan ng hindi lamang mga godly na servant o leader ng church, kundi ng tamang katuruan o kaya ay pagsansala sa maling katuruan sapagkat lagana po ang false teachers sa ating kapanahunan, man din ay ang false na teachings sa atin pong kapanahunan. So, ang ibabahagi ko po sa inyo na message ay pinamagatan ko po na OMG Titus. Pwede ba nating basahin sabay-sabay? Ready? 1, 2, and 3. Ayan. I'm sure, if not all, most of us, alam na alam ang ibig sabihin ng acrostic word na to, OMG. Amen? Sino po nakakaalala? OMG. Oh my God. Ayan. Pero, iniba ko po yan. Okay? OMG Titus. Nang ibig ko pong sabihin, our man of God. Titus. Sapagkat sa atin pong passage, the man of God is no less than Titus. The co-laborer ni Apostle Paul, walang iba kundi si Titus. Yan. So, share ko po sa inyo ang ilan sa mga ibinigay o tinanggap na importanteng responsibilidad ni Titus from Apostle Paul na kanyang spiritual father, kanyang bishop, at we believe na ang mga instructions ito o responsibility na to galing sa Diyos because si Apostol Pablo ay inspired o authorized, God-sent na lingkod ng Panginoon. So what are the 3 responsibilities of the man of God, Titus, that he need to complete or he need to fulfill? Ang una po is to teach God's Word. Ang magturo, mangaral, mag-preach ng salita ng Diyos. Yan. Sa verse 1 to 4, mapapansin po natin, if you're going to look at it once again, sinasabi po dyan ni Apostol Pablo, ang kahalagahan ng salita ng Diyos na kanya pong pinapangaral. Salita ng Diyos na kanya pinapangaral, according to the faith of the people of God, the elect, the chosen ones, the redeemed ones, yung mga mananampalataya. At ang salita ng Diyos na binigyan ng pagpapalaya Apostol Pablo ay dinagdagan niya ng knowledge of God's truth na ang dulo ay godliness, pagiging makadiyos. At ang pananampalataya, salita ng Diyos, knowledge of truth, na ang dulo ay godliness, ay isa ring kasangkapan para ang mga mananampalataya sa Kreta ay hindi lang ma-remind, kundi maging solid, assured, secured. Saan? Sa isang hinaharap na mangyayari by the grace of God. Walang iba kundi ang kanilang kompletong kaligtasan. Tiyak na kaligtasan spiritually ng kanila pong mga kaluluwa. Ito po ay isang napakagandang katuruan sa kanilang kalagitnaan na nais maipahayag ni Apostol Pablo through Titus. Salita ng Diyos na pinanghahawakan, tinitindigan, ipinapamuhay, sinusunod ng maraming Kristiyano, hindi lamang sa kanilang kapanahunan, even in our time. Ang salita ng Diyos, pananampalataya o knowledge of truth, ay isang common na pananampalataya, paniniwala, na meron ng lahat ng kay Kristo naniniwala at nananampalataya at naglilingkod.
Kaya ang tagubili Apostol Pablo kay Titus ay ipangaral, i-preach, ituro ang pure Word of God na nagre-reveal about the Savior, no other than the Lord Jesus Christ. So, even in our time, sobrang napakahalaga ng pagtuturo, pagpipreach ng salita ng Diyos. Hinighlight ko po yung word na commanded to remind everyone sa importance ng salita ng Diyos, even so, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Na sa ating kalagitnaan, in any churches of God around us, in our country, in the whole world, ay sadyang merong grabing pagpapahalaga ang marapat na maibigay ng sino mang nagsasabing siya ay mananampalataya o Kristiyano saan? Sa salita ng Diyos na ipinapangaral. Man din sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, just like Apostle Paul. God sent po siya. Tinawag siya ng Panginoon para sa ministry na to, ang pangangaral. And so with people in our time who are pastors, elders maybe, any believer na nag-share, nagpipreach, nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay sadyang napaka-importante ang bahagi sa kaloobang ito ng Panginoon. Ang pagtuturo, pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na pinangahawakan ng lahat mananampalataya. Salita ng Diyos na ang inire-reveal ay ang tagapagligtas ng kaluluwa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That Bible na binasa natin kanina, binuksan natin at kinuhanan natin ng mensahe sa umagang ito ay lubhang napakahalaga dahil ang Biblia, the written Word of God, ay naglalaman hindi lamang ng patungkol sa isang tagapagligtas, kundi ang kanya pong mga kapamaraanan, kalooban, plano, ang kanya pong mga pamantayan, panuntunan, kautusan na napaka-importante na maipangaral, marinig, maunawaan at makarating po. Hindi lamang sa mga mananampalataya, lalo na sa mga pinili ng Diyos out there, hindi pa kasama sa kawan, sa tupa o sa iglesia ng Diyos na importanteng makapakinig, mabahaginan at makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Biyaya ng Diyos ang ipinapahayag at hatid ng salita ng Diyos sa pangangaral ng salita ng Diyos. Thank God dahil ang ating Panginoon po ay nung pumarito ay hindi po siya naging isang malupit na judge. Thank God na nung siya ay magkatawang tao at pumarito, siya ay naparito bilang isang tagapagligtas. Ano kaya kung ang Panginoon nung pumarito ay bilang isang judge? Alam naman natin kung ano ang karakteristik ng isang hukom o judge. Amen? Sila ay basically talagang naggagawad ng kaparusahan. Humahatol sa mga guilty. Lahat po tayo ay guilty. Amen? Kung siya'y naparito bilang isang judge, pugnaw po tayo lahat. Impyerno po tayo lahat. But thank God, pumili ang Panginoon ng ilan o ng marami na kanyang ililigtas. Kaya thank God ang ating Panginoon na parito, hindi para i-condemn tayo o ang lahat ng tao, ibulid sa impyerno, hatulan, parusahan, dahil sa kanilang mga kasalanan, kundi siya'y naparito bilang Savior at magligtas ng kaluluwa. Kung hindi siya naparito as a Savior, yari po tayo. Walang maliligtas kahit isa. Because the Bible said, God said, all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? Ang lahat ay nagkasala. Hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So makikita po natin na ang ating Panginoon ay naparito para magligtas ng mga makasalanan. Isa ka, isa tayo, isa ako, kasama po tayo sa mga ilang nabiyayaan
ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, para makilala natin siya, maligtas ang ating mga kaluluwa. Bagamat hindi karapat-dapat, bagamat makasalanan, bagamat ang karapat-dapat sa atin ay kahatulan, condemnation, impyerno, because of our sin, na dapat nating pagbayaran. Pero thank God dahil ang ating Panginoon nagbayad noon at nakasumpong po ang tao, kayo at ako, ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan po ni Hesukristo. Kaya, ang salita ng Diyos na naghahayag kay Kristo bilang tagapagligtas, sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga plano, sa kanyang mga panuntunan, ay lubhang napaka-importante. Ito po ay hindi dapat na minamaliit, binabaliwala, at hindi isinasaalang-alang sa buhay ng tao. Salita ng Diyos na nagbibigay ng gabay papunta sa kaharian ng Diyos, palayo sa impyerno, at pagkakaroon ng pagbabago inwardly from being wicked sa side ng dyablo at makasalanan into a godly life bilang anak ng Diyos. So any departure from the common saving faith is false teachings. Yan po laganap sa ating panahon. Mas laganap po yan sa ating panahon, ang maling mga katuruan. At marami po ang humihiwalay na sa tamang turo, ebanghelyo, revelation ng atin pong Panginoon. At sa atin pong simbahan, in any church of God, it's so important na dinidil ito, ang false teachings, ang mga false teachers, at hindi ito tinotolerate, hindi ito hinahayaang magpatuloy, at ito ay sinasansala, marapat. Dahil ito po ay nakaka-distract, nakakapagpahina, nakakapaglayo sa Panginoon, at nagkakaroon ng maling pananaw, decision, pamumuhay, puso, espiritu. Ang tao, man din ang mananampalataya because of the false teachings. Kaya, kung ang simbahan natin, mga kapatid, mapansin natin, nagtuturo na po ng maling aral, unbiblical, unsound, wala na sa Bible. If you know your Bible, you can check it out, and pwede po natin itong itama, pwede po natin itong pansinin, pwede po nating ipamarali kung ano ang katotohanan at kalooban ng ating Panginoon based on His Word, based on the Bible. So, napaka-importante po ito na sangkap ng atin pong pagiging Kristiyano, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na dapat na ibinabahagi, ipinapangaral, itinuturo, ipinipreach, hindi lamang po sa pulpito, hindi lamang sa four corner ng churches, kundi sa buhay ng maraming tao na nabubuhay sa mundong ito. A lot of them, pamilya natin, nangangailangan salita ng Diyos. Kaibigan, kamag-anak, even so, mga kasama sa trabaho, kakilala, ay importante pong mabahaginan ng salita ng Diyos. Pakitanong mo ngayon katabi mo, nag-share ka na ba ng salita ng Diyos? Hindi naman ako pastor, hindi naman ako elder, hindi naman ako preacher. So why should I share or teach or preach God's Word? Ang lahat naman mananampalataya, tunay na mananampalataya, ay nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng Word of God. Amen po ba? Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpahayag sa isang tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nung ibinahagi sa atin, na i-preach, na pakinggan natin, kaya natin nakilala ang isang tagapagligtas at nagkaroon tayong pananampalataya. Tayo ay na-born again in the Spirit. So, yung mga salita na yon in the Bible, from the Word of God, na narinig natin, kaya tayo nakakilala sa Panginoon, ay importanteng maibahagi din natin sa iba. Pastor Vic, 3 talata lang yung naunawaan ko, kaya ako nakakilala. That's enough. John 3:16 lang, Pastor, ang aking na-memorize at tandang-tanda nung ako'y manampalataya. That is enough. Nung Biyernes po, I attended a seminar
At ang itinuro po sa conference na yon ay 1 minute witnessing. 1 minute. Sa loob ng 1 minuto, kaya mong maipresent ang gospel. Oh, really, kaya ako umaten. I can't believe that. That in 1 minute, kaya mong maipresent ang gospel. Kaya mong mag-witness. Kaya mong mag-share. Kaya mong i-preach si Jesus Christ in 1 minute. So, nakita ko po ang katotohanan. Kaya. May paraan. So, we have no excuse na ang iba makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng salita na atin pong pwedeng ipahayag sa kanila, even sa 1 minuto, sa ilang mga pangungusap, sa ilang mga kapahayagan from the Word of God, sapat para maligtas ang tao, ang iba'y makakilala, magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Ang pangalawa po na responsibility na inatang po ni Apostol Pablo kay Titus, our man of God, aside from teaching God's Word, ay to install godly leaders. Si Apostol Pablo po, mga kapatid, ay naglayong magawa niya ang kanyang misyon, kalooban ng Diyos, sa pamamagitan po ni Titus, sa lugar po ng Creta. And that is to organize the local churches and set in order the people of God. The word set in order ay isa pong medical term. Nang ibig sabihin ay may kailangang ituwid, kompletuhin, ayusin. Such as sa ating katawan na meron tayong maraming buto na kapag ka nalinsad, napilay o kaya ay nabali ang buto, kailangang iset in order uli. So meaning, ang churches of God sa Creta, sa panahong ito ni Titus and Apostle Paul, ay nangangailangan po ng organization, pagkaka-organize, at pagiging in order, sapagkat meron pong mga disorders, such as in the teaching, sa klase ng mga naglilingkod sa Diyos, sa klase ng mga tumatayo sa pulpito, sa kalagitnaan ng mga tao, at sa aral, turo na ipapahayag sa mga iglesia ng ating Panginoon. So, Paul's policy is to ordain and install godly and qualified leaders among these churches at Crete. So, mapapansin natin na parang mabigat ang misyon ni Titus dahil siya ang gustong italaga ni Apostle Paul na maging bishop sa Crete. Maging tagapangalaga, hindi lang sa isang iglesia, 2, 3, kundi sa lahat at marami pong iglesia sa lugar na ito ng Crete. Kaya may binanggit, masinsin na binanggit ni Apostol Pablo na sa pagsasagawa ng kaloobang ito ng Diyos na pag-i-install, pag-ordain ng mga qualified godly leaders, inisa-isa po ni Apostol Pablo. Niremay niya si Titus sa mga qualifications ng mga elders, deacons, bishop, servants of God, pastors, teachers, preachers, teachers of God, na binanggit na niyang pati una kay Timothy at inulit niya po dito kay Titus. Na ano? Ang sabi niya, ang mga lingkod ng Diyos daw ay dapat na blameless, walang kapintasan. Pwede ba ng isang lingkod ng Diyos, Kristiyano, ay maging perfect? Na hindi nagkakamali? O hindi magkakasala? Of course, that's not possible. But the blameless here na sinasabi, walang kapintasan dapat ang isang lingkod ng Diyos, is that siya po ay pasado, qualified. Saan? Sa mga binabanggit pong sumusunod na qualifications. Such as husband of but one wife, isa lang ang asawa. May mga anak na believers, hindi perfect, pero sinasabi dito, faithful, meaning believer ng Panginoon. Sila ay ang mga lingkod ng Diyos na itatalaga
godly leaders, qualified leaders ay dapat na mahusay na tagapamahala, hindi po sila dishonest, kundi sila ay faithful sa anumang bagay, sa anumang pamamahala o larangan, hindi po mayabang, overbearing, hindi magagalitin. Lahat ng hindi magagalitin, mag-amen nga po. Parang hindi tayo nag-amen doon Hindi maglalasing, hindi mahilig sa red wine, hindi malinig sa alak, hindi manginginom, hindi magulong tao, hindi sakim, hindi naglilingkod dahil lang sa pera, mahusay o mahilig o kayang tumanggap ng mga panauhin, hospitable, maibigin sa mabuti, may pagpipigil sarili, mahinahon, matuwid, banal. Pakisabi nga po natin, banal. Matindi po, ang isa sa qualification ng dapat na maitalagang leader, servant, pastor, bishop, preacher, teacher ng salita ng Diyos. Sabi po dyan, dapat banal. Same is true with the word blameless. This word ay hindi rin po nangangahulugan ng isang lingkod ng Diyos ay dapat hindi nagkakamali, perpekto, or complete, or so pure. Because that's not possible. Ang ibig sabihin dito ng blameless o kaya ay ng holy is that ikaw ay tunay na Kristiyano. Ikaw ay kakaiba compared sa mga unbelievers, sa hindi mananampalataya, at ikaw ay may bagong buhay, ibang klaseng buhay compared before. Kaya nga, ang 2 Corinthians 5:17 ay patunay ng isang tao ay banal na sa harapan ng Diyos at qualified maging lingkod ng Panginoon, maging leader. Kung siya ay from being an unbeliever, naging believer ni Christ, lalo na kapag ang kanyang buhay ay nabago. Kasi ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Tingnan nga po natin ating mga katabi. Mukha bang bago? Of course, mukhang luma pa rin. Yan pa rin yung mukha natin. Pero, ang atin pong spirit, ang atin pong kaluluwa, ang atin pong pagkatao, ay ibang-iba na compared nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So, the word holy means you are a different kind of person at this point in time compared noon. If ever tayo po ngayon ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa nanampalataya, lumang pagkatao po yan. And you need a new self. Sapagkat yun pong sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, pag nanampalataya ka kay Kristo, yung luma mong pagkatao, mawawala, mapapalitan ng bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya, di ba, nung tayo manampalataya kay Kristo, makakilala sa Panginoon, nakaranas tayong born-again experience, di ba, marami tayong mga naging pagbabago. Di ba? Dati, sino sa atin ng dati, maraming bisyo. Ayan. Pero nabago tayo. Amen. Dati tayong tamad, naging masipag. Dating pangit, pumogi at gumwapo. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. O di ba? Nakakapagpaganda at nakakapagpagwapo kaya ang ma-born again. Di ba? Payat na payat dati, pero naging macho, naging sexy. At of course, mga panlabas pa lang ito. Amen? But what is important ay nagkaroon ng inward change. Amen? May pagkabuhay na mag-uli inside of us, in our hearts, in our minds, nagkaroon ng regeneration, ng transformation, ng pagbabago.
And that is why we are holy before God. If you are a genuine Christian, a believer of the Lord, at nasa iyo ang mga qualifications na to, ikaw ay may disiplina, nananangan ka sa eternal na katuruan, salita, doktrina, teachings ng Panginoon, ikaw ay qualified na maging leader, ma-ordain, ma-install bilang pastor, elder, deacon, preacher, teacher, lingkod ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, qualified ka. Kung, okay, may pasubali po. Amen. Kung, mapapasa atin po ang mga katangiang ito. Ang mga katangiang itong po ay importante na angkin, hindi lamang po ng malalaking simbahan, man din ng maliliit na church ng Panginoon, gaya po natin. Dahil ang mga katangiang ito ay importanteng nasa mga member ng isang church, manapa sa mga leader na tumatayo, nangunguna, at nagpapastol sa mga tupa ng atin pong Panginoon. So, big and small churches needs godly people in places of leadership. Kaya tayo po ay importante na maging seryoso sa atin pong faith sa Panginoon. Dahil may mas malawak, malalim, at mas magandang plano ang Diyos sa atin. Nais ng Diyos na tayo magamit niya sa iba't ibang kapamaraanan, sa ubasan ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. At ang pangunahin na po ay ang makapagbahagi ng salita ng Diyos, at ang simbahan ng Diyos ay makapag-install, makapag-produce ng mga godly, qualified leaders, preachers, teachers of God's Word, at tayo ay maging candidate o kaya ay qualified na maging mga lingkod ng atin pong Panginoon. In places of leadership, most of all, importante na qualified, ordained, at mayroon, first and foremost, na mga katangiang ito na itinagubili ni Apostol Pablo na hanapin o dapat nasa isang mananampalataya. So yan po yung pangalawa na responsibility ni Titus sa Crete. Aside from magturo ng salita ng Diyos, mag-install ng mga godly and qualified leaders. Tingnan nga po natin ating mga katabi, mukha bang qualified and godly? Ayan, daw ka. Kasi kung qualified ka and godly ka, isa ka sa mga nais na itayo, gamitin ng ating paisang-araw. Kaya ang simbahan ay nag-i-spot out. Hindi lang nag-evangelize, hindi lang nag-train, hindi lang po nagdi-disciple, kundi nag-i-install at nag-o-ordain ng mga godly na mga leader ng atin pong sa kanyang malawak na gawain, inside and outside the four corners ng kanya pong iglesia o gawain. The last but not the least, the third one, na responsibility ni Titus, iniatang sa kanya, itinagubilin sa kanya ng kanyang bishop, spiritual father, si Apostle Paul, is to put down false teachers. As I've said a while ago, in my introduction, meron pong mga false teachers. Isa yan sa mga problema nila. May maraming false teachers, and they have false teachings. Can you imagine that in this pulpit, in our midst, even so, in the midst of a lot of churches ng Panginoon, around us, meron pong mga false teachers o kay tumayo o kay magturo ng maling aral, katuruan. Ikaw na nakakaalam sa tamang turo at aral, pag napansin mo yun dito, pag napansin mo yun sa iba, how do you feel? Most likely, if you know your Bible, God's truth, God's Word, alam mo na kung anong pwedeng mangyari sa simbahan na yan, sa mga tao na yan, man din sa atin, kung magkakaroon po tayo ng mali na aral o katuruan ng ating Panginoon. Ito po ay isang katotohanan na gaganap. Wherever God sows the truth, Satan quickly shows up and sow lies. Kaya ang mga tunay na simbahan ng Panginoon na kanya pong pinangungunahan,
pinagpapahayagan ng kanya pong salita, katotohanan, ay hindi po talaga exempted o excuse. Saan? Sa atake ng dyablo. Kaya nga po, may mga pagsubok na pinapayagan ng Diyos. Merong mga talagang tumatayo, hindi lamang nagtuturo ng maling aral, kundi sumasalungat pa nga. Sapagkat sila ay somehow hindi po tunay na mananampalataya, hindi tunay na mangangaral at lingkod ng Panginoon, at hindi po sila nakakapagturo ng tamang katuruan ng ating Panginoon. Yan po, makikita natin ang katotohanan ito sa parable ng sower, sa parable ng maghahasik, sa Matthew 13. Dalawa po yung parable doon patungkol sa maghahasik. Ang una ko pong gustong i-quote sa inyo, yung pong parable ng isang sower, naghasik ng binhi sa gabi, naghasik ng binhi sa araw, isang farmer. Tapos, kinagabihan, may naghasik din ng ibang klaseng binhi, masamang binhi. Kinabukasan, nakita nung servant ng farmer, Master, mabuting binhi ang inyo pong inihasik, pero bakit may tumubong mga masamang binhi? Bubunutin ko na po ba? Ang sabi nung master, wag. Saka na, sa anihan na lang, ibubukod na. Alam niyo po, ang isang interpretation po ng passage na yon is that kung saan may pangangaral ng puro, tunay, makapangyarihan, banal na salita at katotohanan ng Diyos, si Satan ay naghahasik din. Kaya, it's possible, if not now, sometime later, ay baka meron po tayong marinig na unsound na teachings. O may tumayo sa ating kalagitnaan. O may marinig tayo somewhere out there. Sa internet, sobrang dami. Sa TV, ang dami. Around us, marami pong mga katuruan. So, it's so important that we know our Bible upang ma-discern po natin, ma-detect natin kung ang katuruang naririnig natin, tinuturo sa atin, ay biblical, sound, salita ng ating katotohanan na ipinapahayag sa Biblia, sa written word of God ng ating Panginoon. Another parable sa Matthew 13 ay meron pong isang maghahasik. Nung maghasik siya ng mga binhi, ang ilang mga binhi nalaglag sa may tabi ng daan. Yung ibang binhi ay nahasik sa batuhan. Yung ibang binhi ay nahasik sa dawagan. Yung ibang binhi ay nahasik sa good soil. 4 na klase po na soil ang kinahulugan o nahasikan ng sower, ng good seed. Pero may isa pong soil, yung pong sa tabi ng daan, kinahulugan ng seed, good seeds, hindi po siya lumago or hindi nga siya sumibol kasi tinuka ng ibon. Alam niyo po, yung ibon doon ay nagsisimbolize kay Satan. Ganyan po, sa buhay ng tao, somehow nakikinig sila ng preaching, ng salita ng Diyos, naunawaan, pero maya-maya nawawala. Para bang may umaagaw. And that is Satan. Sa iba naman, nakatanim sa puso at isip yung salita ng Diyos, pero nung makaranas na ng mga pagsubok, persecution, bumigay. Hindi lumago. Ayan. Nag-compromise, tumigil, nag-quit. So, ganyan po ang nangyayari even sa atin pong kapanahunan. That wherever God sows the truth, Satan quickly shows up and so lies. Kaya, pagkagaling po natin sa gawain ng Panginoon, somehow, pwede pong kumilos agad ang dyablo. Bigyan ka ng doubt. Talaga ba na totoo yung ipinangaral sa'yo, yung sinabi ni pastor, yung nakasulat? Ayan. Pwedeng bigyan ka ng doubt o kaya agawin sa ating puso't kaisipan ang katotohanan. Yan po ang nangyari sa panahon po ni Titus. A mixture of Jewish legalism ang turo, man-made traditions, culture, practices, teachings,
at may mysticism pa. Kaya sa ating panahon po, hindi po yan naglaho, kundi mas lumala pa nga po sa ating kapanahunan. Ang mga maling aral, okay, sa panahon po nila, bihira, parang wala. Sa panahon ni Apostol Pablo, yung nagsabing, ako ang Kristo. Pero matagal ng panahon. In the past, hanggang ngayon, marami po nagkiklaim na sila ang Kristo, na sila yung begotten Son of God, na sila ay Diyos. Pati kaitsurahan nila, ginagaya nila. Yung pananamit, balbas, di ba? Kaitsurahan ni Lord. Para mag-anyong Kristo. Pero, ewan ko kung saan nila nakuha yung kaitsurahan ni Lord na yun. Kasi, in Bible, wala namang camera pa eh. May drawing po ba sa Bible kung gaano kahaba buhok ni Lord? May bigote ba? Ano ba height niya? Ano ba yung built ng pangangatawan niya? Wala po eh. Kaya yung nakikita natin nakadipa at nakapako sa krus, minsan macho, minsan payat, minsan buto-buto, whatever. Eh, hindi naman talaga natin alam. Kaya might as well, huwag na lang nating i-worship yan. In the first place, ipinagbawal po ng Panginoon ang pagsamba sa mga inanyo ang larawan, ribulto, Diyos-Diyosan ng ating Exodus 20. Because God is a spirit and the worshiper must worship God in spirit and in truth. Truth, salita ng Diyos na nagpapahayag sa isang Messiah, Savior, and that is no less than the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ang mga bulaang tagapagturo sa salita ng Diyos, marami po silang kapintasan, wala sa kanila mga godly qualification para maging isang tunay na mangangaral, tagapagturo o lingkod ng Diyos, sapagkat sila po ay mga magugulo, divisive, rebellious, sila'y nagtuturo ng mga katotohanan hindi naman nila ipinapamuhay, vain talkers. They don't walk their talk. Yung kanilang sinasaya o maging mananampalataya kayo sa Diyos, pero sila hindi naman mananampalataya sa tunay na Diyos. Kayo ay maging mapagkawang gawa, pero sila po ay sakim. Yan. So, sila po ay deceptive, worldly, sila po ay hindi po tunay na mananampalataya, reprobate. So, kung meron pong elect, may pinili ang Diyos, may mga hindi napili. Ang tawag po sa mga hindi napili ay reprobate. Reprobate. One of the greatest characteristic ng mga false teachers is that hindi sila tunay na Kristiyano. Sila po ay masama. Sila po ay huwad. Sila po ay moneymaker, dishonest gain ang kanilang gusto, at dalawang kanilang master, sanlibutan at ang Diyos, na kanilang inaakalang Diyos sa kanila pong sariling kaisipan, pananaw, pagkakakilala. Sariling pagkakakilala. So, parang sila po ay nakatayo sa dalawa pong lugar, sanlibutan at sa spiritual. Pero sila po ay hindi mga tunay na manampalataya ng Panginoon. Sa verse 15 po mga kapatid, ito po ang isa sa mga palaging ginagamit po ng mga ignorant people and somehow baka Christians na nagiging excuse po nila ito. Nang sabi po dyan sa verse 15, to the pure, all things are pure. Sa mga meron daw malinis na kaisipan, puso, budhi, buhay, lahat ay malinis. So ang tinutukoy po dyan na to the pure ay mga anak ng Diyos. Tunay na mga anak ng Diyos. May mga godly characteristics and qualifications. By the way, yung mga qualification of a godly qualified leaders ay applicable din sa mga ordinaryong mananampalataya. Never think na yung mga godly qualification na yon ay dapat makita lamang sa mga preachers, teachers, servants of God, sa mga elders, deacons, bishop. Hindi po. Dahil lahat ng qualification po na yon, husband of one wife, di ba, Brother Kiko? Applicable ba sa iyo yun? Dapat sa asawa mo? Amen. Di ba? Yung kung may anak ka,
mas Kristiyano ka, di ba? Dapat ang mga anak mo, kaya mong dalin sa Panginoon, nadala mo sa Panginoon. Believer sila. Kasi nga, di ba, para maging effective tayong servant ng Panginoon, dapat yung ating mga pamilya, di ba, na papamahalaan natin, na akay natin, sila ay believers ng Panginoon. Kasi kung hindi, paano tayo sabi ng Bible po, hindi po ako nagsasabi, kung sa ating pamilya, sambahayan, hindi po natin sila ma-impluwensyahan, madala maakay, mabahagi na ng pananampalatayang meron tayo, sila ay maging believer, how much more sa buhay ng iba outside. So hindi tayo magiging effective. Yun po ang sabi ng Panginoon in His Word. Pero dito, mga kapatid, to the pure, ang tinutukoy ay ang mga tunay na mananampalataya na ang lahat ng nasa Kanya, meron siya, buhay niya, ay malinis sa harapan ng ating Panginoon. Dahil siya ay anak ng Diyos, may Holy Spirit. Ang Diyos ay, bagamat may pagkakataong siya po ay pinaparusahan, dinidisiplina because of sin, pero yun po ay para sa kanyang kadalisayan, kabanalan, righteousness, pagiging maayos, patuloy na mas magiging maayos sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi po sa verse 15, but to the wicked, to the unbelieving, to the corrupted, wala pong pwedeng maging malinis. Kaya lang, mga kapatid, in the time of the Lord, in the New Testament, and I believe, until in our modern time, ito pong verse 15 na to the pure, all things are pure, ay ginagamit pong excuse ng marami pong tao. Parang lisensya. Kapag sila po ay may ginawang kasalanan at patuloy na ginagawa, ipinapamuhay, they believe na sila ay malinis pa rin, kalugod-lugod pa rin, katanggap-tanggap pa rin, kagamit-gamit pa rin sa kalooban ng Panginoon. Pero the mark of being a true Christian, pure, totoong Kristiyano o lingkod ng Panginoon is that hindi sila nagko-compromise. Kung nagkasala, tumatalikod. Hindi lang nagsisisi, kundi nanunumbalik sa kalooban ng Diyos at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Lumalayo sa pagkakasala. Nagbabago. Tumatalikod sa sanlibutan. Pero ang mga hindi nakakilala sa Panginoon, corrupt, wicked, unbelieving, lahat daw, according to that verse, to the corrupt, to the deceived, to the unbelieving, walang pwedeng maging malinis. Kaya tama yung sabi ni Prophet Isaiah sa chapter 64, verse 6 o verse 4 yata, if I'm not mistaken. Sabi doon, ang lahat ng mabubuting gawa ng tao ay basahan lang sa harapan ng Panginoon. Apart from Christ. Kung hindi siya believer, kundi sa tunay na Kristiyano, kahit yung kanyang pagtulong sa mahirap, pagkakalob ng malaki sa simbahan, yung kanyang pagiging palasimba, yung kanyang mga katuwirang maganda, yung kanyang pagiging magalang, matulungin, mapagkawang gawa, lahat ng gawin niya, marumi sa harapan ng ating Panginoon. Yung po ang sabi diyan, to the pure, all things are pure, but to the deceived, to the corrupt, to the unbelieving, to the vile, everything is filthy. Everything is not acceptable before God. Marumi. Hindi kalugod-lugod, hindi karapat-dapat. So, ano ang dapat gawin ng isang Titus o ng isang Pastor Vic o ng isang iglesia? Pag may ganito pong situation, meron pong mga nangangaral ng unsound teaching, false teachers, masama, hindi kita sa kanilang mga gawang, kanilang profession of faith, sa Panginoon. Contrary, kabaliktaran. Parang halimbawa, kung tayo po, pag Sunday, nandito, pero pagdating ng Lunes, nandun po tayo sa sanlibutan, hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos, hindi natin nagagawa at nasusunod kalooban ng Diyos. So, ito po ay isang marka na parang hindi po tayo tunay na Kristiyano, somehow, kung tayo po ay leader, hindi tayo tunay na lingkod ng ating Panginoon. So, exhortation and pagkukonvince ay kailangan gawin ni Titus sa mga iglesia sa Crete, sa mga among leaders, among churches,
Turuan sila ng tamang katuruan ng Panginoon, doktrina. At i-protect ang church para ma-corrupt, ma-deceive ng mga false teachers at false teaching. At kung mayroong identified na false teachers, hindi lang paalalahanan, pag hindi mapaalalahanan, hindi ma-convince sa tamang katuruan, i-rebuke sharply. Man din ay ibaba, disiplinahin, tanggalin sa pwesto, o sansalain. Kaya I use the word put down, which means isuppress, isilence. Sino? Yung mga false teachers, false Christians, lalo na kung nagtuturo at nagbabahagi ng hindi katotohanan at kalooban ng Panginoon. Bakit? Ang false teaching kasi ay parang lebadura na napakabilis magpaalsa. So ang maling turo, di ba? Kung ang chismis, mabilis kumalat. Ang false teachings, ang bilis ding maka-distract, maka-divide, makapag-pollute ng kaisipan, at makapag-bulid ng tao sa impyerno o sa mga maling gawain. Kaya importanteng chine-check, at pag na-check, i-confront, at wag nang papormahin pa ang mga maling aral among God's people, among God's churches. Sabi po dito, the best time to attack false teaching o false teachers is at the beginning before it's spread. Kasi di ba parang sakit, sintomas lang sa una, di ba? Pag hindi na-deal agad, na-treat, hindi nagamot, hindi binigyan ng pansin, pwedeng lumala. Just like sin, di ba? Pwedeng ang isang maliit na kasalanan, iisa lang, ay pwedeng manganak at dumami kapag hindi na pagsisihan, natalikdan. So is true with false teachings. It is like a yeast that grows quickly, that spreads quickly. So, it must be stopped sa pasimula pa lang. Huwag nang pagtagalin. Kaya pag tayo po nanaway ng may maling tinuturo, pinapamuhay, sana maalala po natin ang katurong ito ng ating Panginoon. In the Bible, na kailangang sound na teaching at mga tamang tao, lingkod ng Diyos, qualified and godly leaders and servants ang nagtuturo, nangunguna at bahagi ng gawain ng ating Panginoon. So on this topic, message, na pinamagatan ko po na OMG, Titus, our man of God. Okay? Naalala nyo ba ang ating acrostic na points? Sino po nakakalala? Sa ating major points na acrostic din. Okay, ang acrostic points po natin ay tip. Pakisabi nga po natin tip. Alam na ba natin ano ibig sabihin ng tip? Sino po mahilig sa tip? Okay, ito po yung parang gratis yung love gift. Okay. Pagka sa restaurant, di ba, nagtitip tayo pagka maganda serbisyo. Lalo na kung medyo galante ka, maganda at hindi ang serbisyo, di ba, nag-iiwan ka ng tip. Ayan. Pero ang tip din ay parang information, Synonym din ng tip ay information na sinasabi mo. Di ba? Magkano ang patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy? 10 million. At yung kanya mga opisyales, 1 million per head. Bumabaha po ng tip kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Because of the 10 million. So that is what we call tip. Timbre. Information. Ayan. Tip. Pwede ring tip. Yung another word, pangatlong word, synonym ng tip ay yung parang dulo lang, ibabaw lang. Halimbawa, tip of the iceberg. Yung nabangga ng Titanic, di ba? Akala nila maliit lang na yelo yun. Akala nila kapraso lang. Bundok na yelo pala yun. Nakita lang nila yung tuktok lang, yung tip lang. Tip of the iceberg. Tip, kapraso, konti, ibabaw, surface lang. Pero ang tip na gusto ko pong maalala natin on this message ay yung pong instructions ni Apostle Paul kay Titus. Ano po yun? Una, teach God's Word. Number 2, install godly leaders, qualified leaders. And the last but not the least, to put down, suppress, silence false teachers. Yan po ang
kapahayagan ng Diyos sa atin pong passage. So, I propose one thing. Isa lang po ang aking gustong isubi sa ating mga puso for now is that to make the Word of God, the truth of God, a priority in your life. I'm sure, I know, I suppose, ang dami nating pinapahalagan sa ating buhay. Mahal sa buhay, pamilya, trabaho, negosyo, our needs, our wants, studies, financial, material things. Okay? Pero, ang gusto ko lang po na ilagay natin at the top of our list is the pure Word, living Word of God, the truth of God. Sa ating buhay, maging priority natin. Salita ng Diyos. Aside from nire-reveal ng salita ng Diyos ang isang tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo, man din ang kanyang mga kalooban, pamantayan, panuntunan, kautusan, commandments sa ating buhay, ang dami-dami pong mga benepisyo ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos. Pakita ko po sa inyo ang ilan. Ito po. Sa Psalms 19, verse 1 to 11, basahin ko po ng mabilisan. I have no more time. Ang sabi po doon, by the way, yung mga hinighlight ko po na kulay blue, ay tumutukoy po sa Word of God, sa truth of God. Yang law, statutes, ay tumutukoy po sa salita ng Diyos, sa Bible, sa Biblia, sa revelations of God. Ang sabi po dyan, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Nakapagpapanauli ng lakas. The statutes of the Lord are trustworthy, mapanghahawakan, mapagtitiwa, making wise the simple. Sino po sa atin gusto pong tumalino, maging wise, magkaroon ng wisdom? You need God's Word. Law of God, statutes of God. Ano pang sabi dyan? The precepts, the Word of God of the Lord are right, tama, mabuti, giving joy to the heart. Sino po sa atin ang malungkot ang puso, bagbagang puso, may kahapisan ng puso, ang espiritu, buhay, Word of God, ang makapagpapanauli ng atin pong kagalakan sa ating buhay, kapayapaan sa ating buhay. The commands of the Lord, the Bible of the Lord, are radiant, giving light to the eyes. Tingnan nga natin mga mata ng ating katabi. Of course, tantalizing yan. Charming yan. Hindi yan cross-eyed. Amen? Pungay pa nga eh. Di ba? Pero ang tinutukoy po dito is more than that, na isang malinaw na pagtingin, visible o visual, kundi yung bang may nakikita ka beyond something. In the past, sa nangyayari na hindi kita ng mata at sa magaganap pa sa hinaharap, maari mong makita. Alam niyo po, malimit ko na ite-testify, sa ating pong simbahan, pag may nawala, expected ko na po. 2 years ago, 3 years ago pa, alam ko na po, doon papunta. Kaya pag ako po tumingin sa mga kaitsurahan natin, I could possibly say, magtatagal to. Magiging leader to. Ito, magiging effective na minister to, kasangkapan to. Glory ni Lord, masusumpungan ng Panginoon sa buhay ng kapatid na to. Pero, pwede rin na ang makita ko, pwedeng makita ninyo sa akin, ninyo sa iba, makita ko po sa inyo, makita ko sa iba, ay yung hindi po kita ng ordinaryong mata. But because of the Word of God, we could see a lot of things behind something, behind a person, inside of a person, because of the Word of God na nagbibigay po ng katalinuhan, ng discerning, ng ng liwanag sa mga mata, na nakikita mo even the spiritual things. Kaya hindi po ako nabibigla kapag may nawawala. At nasasabi ko na lang po, expected ko na yan. Kaya meron po tayong ginagawa minsan, nag-i-install na tayo, nagtatap tayo ng mga faithful, because we believe isang araw mawawala si ganito. In preparation. Si Sister May, mga kapatid, nagpupuri tayo sa Panginoon sa buhay niya. Pero mga kapatid,
Na-discern natin. Matagal na. 2 years ago, 3 years ago. May mawawala. At kailangan natin ng isang May. Tapat, qualified, godly, willing maglingkod at magpagamit sa Panginoon. Amen? Ayan po. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. Gabi po, ang daming benefits po ng salita ng Diyos. Okay. Puro, manatili magpakailanman, nakapagpapatatag, makatuwiran, makatarungan. Ito pa, the word they ay tumutukoy sa salita ng Diyos, they are more precious than gold, than much pure gold. So, kahit gaano karami ang pera mo, kayamanan mo, ari-arian mo, material things mo in life, hindi yan makapapantay, lalo na makakahigit sa salita ng Diyos. So, walang kapantay, priceless, napaka-valuable ng salita ng Diyos. Ayan po ang sabi ng Panginoon. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey. Ayan. So tayo po, basic need natin ang pagkain, di ba? Talagang malilimutan natin ang pagkain, ang pagpipray sa gutom, lalo na pag napakasarap, di ba? Kung mamaya may aatinan ka na piging, di ba? Matinding salo-salo, mahabang dulang, maraming pagkain. Talagang baka malimutan mo mag-pray. Pwedeng makalimutan mo si Lord. Pero ang salita ng Diyos ay higit kaysa ginto o sa matamis na pulot o masarap na pagkain, maraming pagkain. At ang salita ng Diyos ay babala. Sabi mo sa katabi mo, babala. Ayan, kailangan po natin yan, babala. Kasi minsan nagiging complacent tayo, masyadong confident, masyado po tayong at ease, lax, as if parang everything will going to be fine and okay. Pero by the Word of God, tayo po ay pwede magkaroon po ng mga warnings. Warning sign, detour. Di ba? Yan, kung saan tayo liliko, kakanan, hihinto, tatalikod ba, magpapatuloy ba? Dinidikta po yan ng salita ng ating Panginoon. And in keeping them, ito pa po, the last but not the least, there is great reward. Kapag ang salita ng Diyos, inunawa mo, isinapuso mo, lalo na kung pinapamuhay mo, sinusunod mo, pinapahalagahan mo, pangunahin sa ano paman, sabi mo sa katabi mo, hindi ka mawawalan. Magkakameron ka. There will be a great reward. Hindi lang buhay na walang hanggan, kundi isang masaya, payapa, matagumpay, may kalakasan, may karunungan, meron pong katiyakan na buhay sa mundong ito, and most of all, in the life to come. And that is by the Word of God na walang ibang tinuturo, kundi ang atin pong Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Mawit po tayo na isang song for the Lord on this topic, mga kapatid, na nagpapahayag sa kalooban ng Diyos in a church such as us, na tayo po magpahalaga sa salita ng ating Panginoon. Ibahagi ito, ipatotoo, at ituro, i-preach ng bawat isa po sa atin. Ang salita ng Diyos na atin pong naunawaan, tinanggap. Kaya nakilala natin ang Panginoon. Kaya natin nalaman ang kanyang kalooban. At nawa, tayo po ay maging mga potential, qualified na mga servants ng Panginoon, leaders of God sa kanyang gawain. Sa pagkakaroon natin ng mga godly and biblical na characteristics, qualifications. At tayo, somehow, china-challenge ng Panginoon na tayo hindi lang manindigan sa katotohanan, kundi ipaglaban po natin ang katotohanan. Huwag po tayo mag-compromise sa mga maling aral, turo, kaisipan o gusto po natin in life. Kundi nawa tayo po'y magabayan ng liwanag, kapangyarihan, ng salita at katotohanan ng atin pong Panginoon. That's the only way for us to be saved. That's the only way for us to be acceptable before God. And that's the only way
for us to be pleasing and worthy na pagpalain, and most of all, gamitin po ng ating Panginoon for His glory. Palakpakan po natin ating Panginoon. Let's sing to God this song for His glory. Let's continue to worship our God. As he saw the sparrow, in your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, and as angels understand. For your glory, may you draw men as your love and grace demand. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. I saw the sparrow, in your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, and I angels understand. For your glory, may you draw me as your love and grace demand. I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. And I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Come on, church. And I